Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po ay tatalakayin natin itong tinatawag na sama-sama exercise. Ang dami pong sailors, thousands of sailors po ang kasama rito ng mga Pilipino o itong Pilipinas. At ito po ay joint parang military drill o joint military exercise po ito na yun nga, kung tatawagin ay Sama-sama 2024. So, panoorin po natin itong balita para updated tayo, tingnan natin ang balitang ito at sa susunod ay susubaybayan natin ito, no? Kung titingnan natin kung anong magiging reaction ng China rito sa ginagawang hakbang na ito ng Pilipinas. Hindi lang po ng Pilipinas, lahat po syempre ng mga bansang kasama rito. Ito po ang balita mula po sa PTV Philippines. Sama-samang maglalayag ang mga barko ng mga bansang kalahok sa Sama-sama Exercise 2024. Isinagawa ang opening ceremony kahapon sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales. 6 na bansa ang kalahok sa Sama-sama Exercise 2024. Kabilang ang Pilipinas, US, Japan, Canada, France at Australia. Magsisilbing observer ang United Kingdom. Magkakaroon naman ng sama-samang paglalayag o group sail ang mga barko ng mga kalahok na bansa. So, kung titingnan natin, no, yung mga bansa na kalahok dito, no, hindi ho basta-basta, lahat po yan ay well experienced pagdating sa gera o labanan. Isa natin doon sa France, no, sa kasama yung France dito. Alam naman natin kung gaano to katindi nung lumaban ito sa Germany, ano, nung time ng World War I or something World War II, ano. Talagang patayan ng laban nila noon at ubusan ng lahi. Yan po ang France, ano, at yung Japan, no. Kita naman natin kung paano tayo sinorpresa nito sa surprise attack nila at meron silang tinatawag ng mga kamikaze. Ito yung mga paglipad mo ay wala nang balikan o sakay ka ng eroplano ng kamikaze. Yung huling bala mo ay yung mismong eroplano mo. Ganun po kakatindi sa labanan itong mga Hapon, ano? So 5 bansa yan at siyempre yung United States nandiyan na. Hindi na naman siguro natin kailangan makilala kung gaano kagaling sa labanan itong mga Amerikano na ito, no, sa United States. Talaga nga hindi ito titigil hanggat mapapasa kanila yung gusto nila. Ganyan po ang United States. At yung Canada, so nandito, alam naman natin itong Canada ay isang mayamang bansa at lumahok din ito sa mga labanan pagdating sa World War II, no? Although wala silang masyadong, kasi very peaceful yung Canada, no? Pero mayaman naman itong bansang ito at kaya nilang sumuporta pagdating sa mga equipment, ano? So 4 na yon. Yung pang-5 ay itong Australia. Naka-joint itong Australia na ito at ang Australia po ay halos kaparehas ng mga Amerikano pagdating sa labanan. Willing po ito na lumaban. So malalaking bansa po ito, no? At siyempre panghuli, yung pang-6 dito, yung Pilipinas. Kilala naman ang Pilipinas pagdating sa labanan at talagang ang Pilipinas ay simulat sa pool, sinasakop na tayo dito, kaya sanay po tayong ipagtanggol ang ating sariling bayan, ano. So kung pagsasama-samahin mo yung puwersang ito ay talagang manginginig ka kung ikaw yung didigmain nito. At siguro mag-aalangan kang kantiin kahit isa dito, no? Pagpapakamatay ang hanap mo kung lalabanan mo pa yan. Pangalawa, sinabi nga sa balita, nakamasid po o nakasupervise po rito ang England, ano, ang United Kingdom. So ang support nila, kasi siyempre alam mo kung ano yung kalaban ng Amerika, kalaban ng United Kingdom. So kita nyo yan, ano? So dito hindi pa napasama yung sa exercise na to ang India, no? Pero alam naman natin na ang India ay sumusuporta sa atin at siyempre yung Germany hindi rin kasama dito, pero alam naman natin na meron silang patrol na gaganapin dito sa West Philippine Sea, no? So sinasabi nila na wala itong kaugnayan doon sa geopolitical, pero ano yan, di ba? So siyempre sinasabi lang nila yon, pero sa tingin ko
ito ay isang structure na binubuo para sa isang malawakang depensa. Sa bahagi ng Hilagang Luzon, gagawin ng group sale. Hindi lalagpas sa 12 nautical miles territorial sea. Gagamitin din ang iba't ibang aerial assets. For the Philippines, we're going to use our frigates. We have other patrol vessels to participate in this exercise, and then of course we have the smaller ones. There are a lot of skills that we want to develop. Mas malaki at malawak ang sama-sama exercise ngayong taon. Nakatuon ang 2 linggo ng pagsasanay sa pagpapalakas ng pagtutulungan ng mga magkakaalyadong Navy. Hindi raw nito target ang iisang bansa sa gitna ng geopolitical tension sa rehiyon. The focus here is on interoperability, right, and on building partner capacity and interoperability for security in the region. The intent of this exercise is not to ruffle feathers. It's tailored for interoperability. This is really about honing our skills. This has been going for decades already. So this is not new, and it's not intended for any other purpose. Unang gagawin ang mga aktibidad sa ilalim ng harbor phase, nagsama-sama exercise. Kasunod ang sea phase, kung saan nakapaloob ang group sail at iba pang naval drills. Yun po, no? Ako po ay natutuwa sa balitang ito. Para sa akin, good news po ito. At ito, sinimulan pa lang. Siguro meeting pa lang yung sinasabi nila rito. At ito ay isasagawa pa lang. So naghahanda pa lang sila para gawin itong sama-sama exercise 2024, no? Pero sana yung sa akin lang, ganang akin lang, sa opinion ko, yung mga barko natin hindi lang pan-display sa mga ganitong klaseng event, no? Yung mga exercise na parang sinasabi, para kang nagyayabang pa na malakas ka, ganito, meron kang mga, o hindi mapahiya yung bansa mo kung sakali mang sasali ka sa ganito. Siyempre, moderno yung barko mo, no? So sana hindi lang para doon, no? Sana magamit ito na pangtanggol talaga, no? Kagaya nung ito, inatake ho yung DFAR, no? Pero bakit walang kasama itong escort na Philippine Navy o mga Coast Guard? Dapat alam naman natin na bobombahin yan, hindi na bago sa atin yon. So dapat ito ini-escortan, di ba? Marami naman tayo na nabili na dyan, may mga frigates na rin tayo. Sana dapat hindi lang nagagamit yung mga barko na yon para sa tinatawag nating yung puro lang sa military drill, puro lang sa exercise, no? Sana magamit ito sa totoong dapat na paggamitan nito, yung pang-proteksyon mismo sa ating bansa. Kagaya nung ito nga, yung DFAR, sinasabi na binomba ng Cannon. Ito po yung balita, no? Binomba ho siya ng Cannon na wala po itong kasamang escort man ng Philippine Navy, no? Tingin ko mukhang wala rin kasamang Philippine Coast Guard, Parang solo flight itong naghatid ng tulong doon sa ating mga mangingisda, o nagbigay ng pagkain ba o gasolina, or nagbigay sila doon, nagsusuporta sila, nagre-resupply mission. Pero mukhang wala pong kasamang ano bang ginagawa ng mga barko natin diyan, pang drill na lang ba to? So sa akin, sana nagagamit ito ng tama, no? Hindi lang pang military exercise, hindi lang pang display, pang yabang sa buong mundo, hindi lang dapat sa ganon, no? Show of force yun, parang aasta ka pero hindi ka naman lumalaban. So kailangan siguro konting aksyon ang kailangan natin dito, no? Kung may resupply mission, dapat yung mag-escort doon, dapat sigurado kaya niya ipagtanggol yung e-escortan niya, hindi lang hanggang ang bala natin ay camera, no? Parang ganoon ang bala lang natin dito ay camera at i-expose natin sa buong mundo. Pero ito po ay expose na. Alam na ng buong mundo ito. Yung mga nangyayari na to, alam na po. Ang kulang na lang ay action natin. Kaya nga po ang Korea at ang Japan ay sumisigaw na sa Pilipinas. Pumalag ka na, diba, sabi nila. Pero ganun pa man, at ginagalang pa rin natin ang desisyon ng ating, sa akin kasi opinion lang yun, ng ating mas nakatataas sa mga pamahalaan.
Kasi may mga ano sila maaaring nag-iipon sila ng lakas. Ayaw kasi nilang masayang kung sakaling lalaban ka, masayang ang bilyon-bilyon dolyar na ginastos dito. Siguro gusto nila sure win. So siguro hanggang dito na lang po, abangan po natin yung mga susunod na detalye tungkol dito sa Sama-Sama Exercise 2024 at abangan na rin natin yung tungkol sa nangyari dito sa BIFAP. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagtangkilik dito sa ating channel sa AMV. Hanggang sa muli.